broadcaster ng Pilipinas. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, okay, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Medyo maaga po tayo ngayon kasi madaming gagawin, ano? At syempre kasama ko na naman po yung aking partner, maagang gumising at galing pa sa simbahan, ano. Ay, alam mo naman, medyo nagpapakabanal tayo ngayon kasama sa Sandy. Good morning po. Dapat lang, partner. Talagang sunod-sunod na yung mga nangyayaring paramdam daw. Sabi nga kayo'y magbago na at magbalik loob na. Sa palad ng Panginoon. Ayun. Siguro kanina partner, puno yung simbahan. May mga politiko ka bang nakita ron na kumakandidato? Wala pa pero kahapon merong unity walk na ginawa yung mga parang covenant signing dito sa ating lalawigan. Nakita ko yung mga post ng mga aspirant na mga kumakandidato bilang gobernador. Si Miss Joanna Valencia, si Mr. Orben Rabino at si incumbent Governor Bons Dolor. Isa Vice Governor partner natin din. Tatlo din yung kumakandidatong Vice Governor. Pero pagkakaalam ko. Yung nakita ko, dalawa lang si dating Vice Governor Jojo Perez at yung ating nakaraang Provincial Administrator na si Yobert Atienza Dolor. So present yung magkapatid. Kasi yung isa tumatakbong gobernador, yung isa ay vice gobernador niya. Okay, binabati natin partner si may tawag na doon brotherhood in tandem. Brotherhood, hindi riding in tandem. Bati ko lang partner si nabanggit mo si Vice Jojo Perez, dating Vice Jojo Perez. Binabati natin ng isang magandang umaga. Alam ko partner, ito'y talagang may nagsasabi, nangunguna daw sa survey. Pero alam mo naman hindi 'yun ang basehan ang basehan diyan dun sa eleksyon. Which is ang survey kasi lalong-lalo na sa national level. Yan yung mga mind conditioning lang Actually, merong tumatama sa survey pero hindi lahat. Kasi yan yung may pera partner na involved dyan kasi yung iba talagang pagka may malaking pondo, so kung ikaw yung kandidato, pwede mong ipasurvey kung nasaan ka na ba ang level. Para naman mapagandaan mo talaga. Kung kulang pa, edi dagdagan mo pa. Pero sinasabi nga natin partner, yung hindi yan yung basehan kasi hindi naman lahat natatanong Maaring natanong mo yung baluarte mo. Baka mamaya sa baluarte mo pa rin ikaw nag-survey. Kasi mahuhuna ka. Dalawang uri kasi ng survey, yung commissioned at saka non-commissioned survey. Yung sinasabi nilang commissioned survey, halimbawa ikaw tumatakbo kang gobernador. Pwede kang magpa-survey ngayon.
which is sarili mong team ang magso-survey. Yun yung tinatawag na commission. Ikaw yung nagbayad eh. Siyempre, makikita mo ngayon yung result. Alangan naman palabasin mo, talo ka. Di ba? Oo, hindi. Tsaka kung talo ka, hindi mo i-announce yan. Hindi mo i-announce yan. Paghahandaan mo. Paghahandaan mo siya. Kumbaga, kulang tayo sa ganitong yun yung basis mo para kung saan yung weak area mo. Tapos, siyempre, ilalabas mo na kung ikaw ay aspirante pa lang, nasa pangalawang posisyon ka, kahit nasa kulpot ka posisyon, di ba? Mind conditioning yan eh. Alam mo, partner yung nangyaring peace covenant, sa bagay, dito naman sa atin sa probinsya, Very peaceful sa atin eh. Peaceful talagang, naroon yung batuhan ng mga issue, yung mga, kumbaga, mga tagapagsalita. Naglalabasan ng baho. Naglalabasan ng baho. Natural lang, partner para malaman din naman ng taong bayan. Pero dapat credible yung mga binabatong issue. Issue. Kasi dito sa atin sa probinsya, parang gas-gas na yung salitang paninira eh. Hindi mo na ma-identify yung katotohanan. Pag sinabi ko, paninira lang yan. Pero alam ng tao yung mga issue talaga na binabato. Kaya medyo gas-gas na yung nagamit na yun. Matagal nang ginamit yung salitang paninira eh. Kasi yung paninira, yung salitang paninira pagtatakip ng isang politiko doon sa kanyang mga ginagawang hindi tama. O kaya may mga pangakong hindi natupad. Alam mo, ang number one na issue kasi ngayon na kumbaga ay dati na pinoprotektahan mo at binabatikos mo yung dynasty issue. Yun. Di ba? Hindi lang dito sa atin eh. Buong Pilipinas 'yan. Kahit saang bahagi ng ating bansa ngayon, nandiyan yung dynastiya. Tingnan mo yung nangyayari ngayon sa Batangas. Oo, sa Batangas. Tumatakbo si Recto. Recto, yung anak ni Vilma Santos, Vilma Santos. Oo. Ano tawag dito? Mother and son. Tandem. Ay, partner, nabanggit mo yung political dynasty. Alam mo, may batas tayo kaya lang hindi may patupad. Alam mo kung bakit? Kasi halos yata nakaupo doon sa Kongreso puro may political dynasty. Pero alam mo, hindi maganda eh. Hindi maganda talaga ang political dynasty. Kaya ito patuloy na binabatikos. Kasi katulad yan, yung sinasabi natin sa Batangas o kaya sa ibang lugar, mostly sa pag-aaral, partner, ng mga eksperto, yung hinahawakang mga lugar o kaya bayan o kaya syudad ng mayroong political dynasty, hindi maunlad, partner. Yes. Kumbaga, kasi control nila eh. Ang sabi nga, hindi na walang check and balance. Walang check and balance. Kumbaga, sinasabi, hindi na ito serbisyo publiko eh. Kundi hanap buhay na ito, negosyo na ito eh. Family business na ito eh. At saka partner, for example, yung nangyayari sa atin, kahit sabihin natin magagaling, magaling yung mga tumatakbo dyan. Pero yun nga, sa pag-aaral, talagang halos lahat ng pinapatakbo ng mga may political dynasty na lugar nila ay mahirap, partner. To the sense na yung mga tao siguro, yung hindi nila nararamdaman yung pag-angat ng kanilang buhay sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno. Pero yung mga nakaupo, yun ang nakikinabang. Kasi sino nga, sinasabi nga dito, kung nagkakamali yung isang nakapwesto, pero kamag-anak mo, ikaw yung nakapwesto sa mas mataas na posisyon, syempre poprotektahan mo yun. Sino magsasabi na mali yung ginagawa nun? Yung sinasabi mo kanina, yung check and balance, nawawala na eh. For example, doon sa executive, tapos yung legislative, sila pa rin. Paano magkakaroon ng check and balance yan? Kahit sabihin mo nga gusto kong ipatupad, yung mga gusto kong proyekto, ang danger ng parte, pwede mo rin pagtakpan lahat ng mga nangyayaring mga... At saka lahat ng pwedeng kagustuhan ay walang kukontra. Wala nang kukontra, partner. Wala nang, kumbaga, sabi mo, magmina tayo. Hindi na kukontra yung mga yan. Kasi, ay nasa legislative, kapit ko, di ba? Lahat kasi, sige, magmimina tayo. Kaya sabihin natin na, hayaan mo na yung politika, hayaan mo na yung power crisis natin Wala tayong magawa dyan. So, hindi na rin kukontra. Diba? Ang mahalaga, malalangisan tayo. Mahalaga. Sabihin natin, hayaan na natin hayaan na natin yung health. Mas malaki ang kita dito sa infrastruktura. Kaya, mostly ganun eh.
Parang doon talaga sila kumikita doon sa infra projects na yan. Kasi pansinin ninyo, yung mga proyekto hindi natatapos kasamang sandi. Hindi natin alam dahil wala naman tayong, 'di ba, may structural design yan, may budget na nakalaan. Pero mapapansin mo may mga project na hindi tapos eh. Ito na lang partner to na balita, di ba? Yung gumuhong tulay. Isipin mo, bago-bago ng tulay na yon. Ano nangyari? Ba't gumuho ito? Hindi mo sabing dahil lang doon sa dump truck. Talagang siguro merong problema yung pagkakagawa noon. Hindi nga daw lumalabas si Mark. Tahimik lang si Mark. Kasi alam mo pa, sa survey partner, alam mo yung hinahanap ng mga kababayan natin ngayon kung ano? Yung yung presyo ng pagkain natin. Yung sinasabi nila yung pwedeng mag-imbestiga dito bakit mahal yung presyo ng pagkain. At syempre isa pa yung yung merong malasakit sa agrikultura. Yun ang parte sa survey na hinahanap ng mga tao ngayon na iboboto nila eh. Dapat yung agrikultura, example dito sa atin, sa Mindoro, napakaganda ng ating lupa dito. Napakaganda ng ating mga patubig dito. Ang ganda nung kumbaga, pero yung agrikultura natin, bakit bagsak? Pero yung infrastruktura, nakikita natin, ang daming building. Sinasabi nga nung iba ang daming infrastruktura, mga building, pero mukhang hindi naman ito yung prioridad. Hindi. At saka, pansinin mo yung mga building na napakaraming nakatayo ngayon, hindi naman functional. Yung pang isang parte, sayang ang pera. Di ba? Oo. Hindi natin alam kung kailan mag-start. Halimbawa yung mag-function yan para mapakinabangan ng taong bayan. Pero sabay-sabay, napakarami. Tapos pagmamalaki mo sa sa mga kababayan mo. Yung mga ganung proyekto na hindi naman talaga 'yon ang kailangan nila. Ang kailangan nila yung gamot sa provincial hospital, for example, sa mga health. Ang kailangan nila yung pagkain. So, mukhang iba yung nagiging prioridad. Bakit laging sa infra? Pero balita ko, ang sabi, malaki daw ang pondo na inilaan doon sa budget ng health services. Inasaan? Ba't walang gamot? Kahapon lamang may kausap ako yung anti-tetano. Wala. At kumbaga, yung nakahingi pa nga doon sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan. Yung pambili nung anti-tetano. Wala rin daw doktor na pwede magturok. Bakit? Kung sinasabi natin napakalaki, pinagmamalaki natin na napakalaki ng budget para sa health, bakit ganun? Yung reklamo pa rin ng ating mga babayan. Yun nga isa sa pinagtataka natin sapagkat alam mo, pag sinabi natin na provincial hospital, that is owned ng ating gobyerno dahil from the word provincial, di ba? Gobyerno ang namamahala diyan. Noong araw, alam natin pag pumupunta ka ng mga provincial hospital, halos wala ka talagang gastos. Oo. Natural 'yan dahil sasagutin ng PhilHealth o sasagutin, kumbaga may pondo kasi na nakalaan talaga para doon sa medical na purpose doon sa mga kababayan natin. Pero ngayon, di ba, ang daming reklamo? Daming reklamo. Kasi partner nung una, nabanggit mo nung una, kasi ang may hawak nung una niya, national talaga eh. Ang problema, nung pinahawak yan sa mga LGU, diyan nakontrol na nila, parang sinasabi ka, napagkakitaan na nila, nakakapagtaka, di ba, yung ating provincial hospital ngayon. Pumunta ka partner pumunta ka sa, kahit ngayon, nakikita mo yung ating mga pasyente doon, nakakaawa. Ang iba nasa hallway. Meron pang parang yung sa labas. Nakikita mo, naroon yung iba. So, reklamo, walang gamot. Reklamo, kakaunti yung doktor. Ninira ka na naman. Baka, sabi nga natin partner, pagka laging yung sasabihin nila, yung paninira, wala na. Kumbaga, paano pa natin mababago yung sitwasyon? Pero naniniwala ako partner yung nagsasabi ng mga ganyan, yung mga nakikinabang din laan naman sa mga politiko. Na ang depensa lagi, pagka sinasabi mo, ayaw marinig yung katotohanan, sasabihin nila paninira. Di ba? Yung sinasabi nga doon sa yung political dynasty na sinasabi mo na kumakalat ngayon sa social media. Na ito, sabi ni Gob, ayaw daw niya ng political dynasty, pero ngayon nangyari. Sasabihin nila paninira lang yan. Ito may brand out tayo. Araw-araw brand out yan. Sasabihin nila paninira lang yan. Sasabihin nila, ito walang gamot sa provincial hospital, walang magamit ng mga medical equipment.
paninira lang yan. Pero partner yun ay nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan. Hindi paninira yan. Binabanggit natin partner yan para mabago yung sitwasyon, hindi para siraan yung Siguro kasalukuyan nakaupo. yung mga bumabanggit na paninira lang yan, hindi nila naranasan yan. Kasi sila siguro yung nasa mataas na alta susidad natin. Oo, nakikinabang sila. Papabilang sila doon. Oo. Pero kung tatanungin mo yung masa na mostly wala silang matatakbuang hospital, kundi yung provincial hospital, Oo. baka maririndi sila pag nagkwento ng mas may katotohanan itong mga kababayan nating nakakaranas talaga dyan. Tama. At saka, isa pa, kung sasabihin nyo ho na paninira lang yan, pumunta ho kayo ng provincial hospital. Ha? Obserbahan ninyo, magtanong ho kayo doon kung anong sitwasyon talaga ng ating mga pasyente. Ha? Baka hindi rin nakakaranas ng burnout. Which is naiintindihan natin kasi na Oo. maliit lang talaga yung medyo maliit ang puhunan, yung pondo ng serbisyo medikal para ho dyan sa ating provincial hospital. Sabi nga ni Congressman Panaligan, naranasan niya na maging governor, Oo. naranasan niya kung paano patakbuhin yung provincial hospital. Medyo mahirap talaga. Pero gumawa ka ng paraan. Yun partner na banggit mo, sinabi, sasabihin na natin medyo mahirap talaga mag-budget ng ating provincial hospital. Ito kamakailan, di ba? Inilaban na yan ni Congressman Arnan Panaligan para maging regional hospital yan. Ay na-approve na sa Kongreso eh. Alam mo, ang ginawa nila, bakit hinabol nila ito sa Senate? Hindi para sinasabi meron silang ibang version. Ay tatagal pag ganun partner. May malaking bagay na partner 'yun. Isipin mo, hindi na provincial government ang magbabudget niyan, national na. Makukumpleto yung gamot, makukumpleto yung mga medical equipment. At yung mga doktor madadagdagan, yung mga medical health ay mawawalan ng problema diyan sa provincial hospital kasi ngayon partner sa dami ng problema diyan, pati yung mga health worker diyan problemado kung paano sa late ng mga sweldo nila. Ay kung national na 'yan, laking alwan kumbaga kabawasan sa sakit ng ulo ni Governor Bons Dolor. Bakit hanggang ngayon binibiti nila? Hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang dahilan. Anong meron diyan sa provincial hospital? At saka alam mo kung ito naman ay mga komento natin mga kababayan. Sapagkat sabi nga nila, bakit hindi pagtulungan na lang para ma-convert na yan into regional hospital? Oo, dapat. Sapagkat majority naman talaga dyan is makikinabang. Unang-una, yung ating lalawigan. Sapagkat hindi nakabase sa atin eh. Sino bang makikinabang dyan? Oo nga. Siyempre, buong isla ng Mindoro. Alangan naman yung taga Palawan pupunta pa dyan. Wala naman tayong connecting na biyahe from Palawan to... Kung meron siguro hindi ganun kadami. At saka, pwede dyan, Romblon. Pwede makinabang ang Romblon sapagkat may biyahe from Roas to Romblon to Ojongan. At saka yung isla ng Mindoro Island. Pero, di ba majority ng ating mga kababayan ay sila talaga makikinabang yung mga constituents mo talaga. At siguro naman, ang pagiging regional hospital ng provincial hospital natin ay hindi maka-apekto doon sa mga private hospital natin, manapay makakatulong pa. Hindi, tsaka yung ating regional hospital, para yun doon sa mga indigent, yung mga walang kakayanan, hindi naman pupunta yung mga mayayaman diyan. Siguro, mas maganda parinig natin partner yung isang deliberation na nangyari sa Kongreso kung paano dinipensa ni Congressman Arnan Panaligan yung conversion yan, yung regional hospital. Nasaan ba si Ayan. Si Ma'am Hansi. Pero alam mo, dapat kasi talaga ay matutukan ito na magkaroon ng mas mabilis at madali ang conversion. Sapagkat sa panahon ngayon napakamahal ng gamot. Sabi nga ng mga komento dyan, alam mo, pag pumunta ka ng provincial hospital, may mga pinapakita pa nga yung isang post ni I don't know kung talagang official official tawag dito na talaga ng prescription talaga ng doktor. Pero may nakalagay 'di ba? Yung mga ganitong gamot hindi available. Okay, siguro bibili ka sa labas. Kaya nga. At ba't kailangan bumili ka sa labas? Isang problema pati dyan sa mga butika, pag binigyan ka ng worth 1,000, hindi naman nakukusyum lahat yun nung pasyente. Ewan ko kung saan napupunta yung excess nun. Accounted yun pag dinala mo sa sa butika
So sabi ko dapat kinukonsume yun. Tapos- Kasi yun na yung babayaran eh. Tapos nung una, naranasan ko kasi diyan kasama ko sa tanda mo noon, nung ako'y may isang pasyente na nasa provincial hospital. Pag bumili ka ng gamot, ang sabi sa'yo doon, pwedeng i-reimburse. Oo. Hanggang ngayon na, ilang taon na, magtatatlong taon na. Ni wala ka man lang na-reimburse. Tapos nung pinuntahan ng aking may bahay, ang sabi, binago na daw. Binago na daw. Oo. Ang kanilang hindi na daw pwedeng mag-reimburse. Sigo, Di ba? Okay, partner, Oo. parinig muna natin para malaman ng ating kababayan kung paano yan inilaban ni actually pamula pa kay Governor Umali, kay Congressman Doy, ngayon kay Congressman Arnan Panaligan na talagang ito naging malinaw na yung conversion niyan. Next to interpellate is Representative Panaligan. Good afternoon, Madam Chair. May problema. Good afternoon, Yun. OIC Secretary Berhere and the senior officials of the DOH. My first question is, what is the policy of the Department of Health on the establishment of new DOH-administered regional hospitals by converting existing provincial hospitals owned by the provincial governments into regional hospitals? I raise this question because I filed a House bill that has been referred already to the Committee on Health of the House, seeking the conversion of the existing Oriental Mindoro Provincial Hospital into a DOH regional hospital, the Mimaropa Regional Hospital. And I filed this bill because I was told that in the whole country, only 2 regions have no regional hospitals, Mimaropa and Barm. Ang Calapan City po, kung saan nandun yung Oriental Mindoro Provincial Hospital, is a regional government center. At doon dinadala sa provincial hospital na ito, ang mga pasyente coming from other provinces of the region, like Occidental Mindoro, Romblon and Marinduque, and of course, yung mga taga-Oriental Mindoro. So, because of that, I saw the need to convert this provincial hospital into a DOH regional hospital. Pangalo po, kailangan din na ma-upgrade ang hospital na ito. The provincial government wasn't able to invest sa upgraded hospital na ito into a tertiary hospital. Siguro because of funding issues. Kaya nangyayari, pag hindi na kaya sa provincial hospital, dinadala pa sa Batangas Regional Hospital or sa Maynila. So kawawa ang pasyente, and considering na ang karamihang gumagamit ng provincial hospital ay mga mahihirap o low income, talaga ito yung malaking pahirap. Kaya nga, I filed this bill and I'm seeking the support of the DOH sa bagay na ito. Kaya gusto ko yung malaman ang inyong stand tungkol sa bagay na ito. Madam Secretary. Yes, Madam Vice Chairperson and Honorable Congressman, we will support you po in this, no? And we are aligned. That's the direction that we will have all of our regions to have this regional hospital. So we will support you on that, Honorable Congressman. Maraming salamat po, Secretary Berhere. Inline din po yun sa sinabi ng ating Pangulo sa kanyang sales direction address na kanyang gusto rin ay magkaroon ng mga specialty hospitals sa mga region. So maraming salamat po, Secretary Berhere. My second question about yung HSR din po. I was informed or nakita ko din doon mismo sa NEP ng DOH for 2023 na zero ang allocation ng Oriental Mindoro sa 2023 doon sa HPEP. Dalawang distrito po Oriental Mindoro, first district na yung aking distrito at district 2 kay Congressman Umali. So can you confirm na walang allocation ang dalawang distritong ito para sa 2023? Madam Secretary. Yes, Madam Vice Chairperson and Honorable Congressman, we have a corrected version already of this annex. We have, for your rural health units, we have allotted for Puerto Galera Rural Health Unit, Socorro Rural Health Unit, and Subaan Rural Health Unit. And also we have allotted for the Camp Regional General Efigenio Navarro for additional 5 million. So meron po kayong allocation for Oriental Mindoro, sir. Kaya yun know, Madam Secretary, kung magkano yung allocation sa pinanggitin nyo, Puerto Galera, Socorro, and yung sa Camp Navarro, which is a police camp, ano?
So para sa mga pulis yun, hindi sa general population. Madam Secretary. Yes, Madam Vice Chairperson and Honorable Congressman, a total of 17 million was allotted to Oriental Mindoro First District, 12 million for the rural health units, and additional 5 million for the Camp Navarro facility. And also, Madam Secretary, meron pa rin mga unfinished DHS, yung construction. I hope that mapopondohan din sana yung completion for 2023 of the unfinished health centers and PHS. Madam Secretary. Yes, Madam Vice Chairperson and Honorable Congressman, we will have our regional director go to these unfinished barangay health stations to assess so that we can discuss it and we can further manage, Honorable Congressman. Yes, thank you very much, Secretary Vergere. That's all, Madam Secretary. Salamat. Madam Panaligan. Next interpellate. Ayan, partner, ano? Napakinggan natin si Congressman Arnan Panaligan doon sa isang deliberation na ginanap sa Kongreso na kung saan yung issue nga dito yung yung ating conversion ng provincial hospital into regional hospital, Yan ang kagandahan kay Congressman Arnan Panaligan kahit nung mayor pa siya, nung vice governor, nung governor siya, talagang alam niya yung yung mga prioridad na pangangailangan ng ating kababayan. Yung sa health, kung matatanda naman partner, ang ating kasalukuyang provincial hospital nung naging governor siya nagpatayo niyan. Niyang nasa C5. Yung mga community hospital na nakatayo dyan sa South ngayon, ay kanya ding mga programa yan. At sa ngayon, nakita natin sa Baco, meron ding isang tinatayong community hospital. Alam niya na ito yung talaga yung kailangan ng ating mga kababayan. Kung may mga infrastruktura man siyang mga proyekto, ay talaga napapakinabangan din, partner. Talagang para din sa mga tao, katulad ng mga farm to market road, yung mga community hospital, yung mga building na evacuation center. Alam hindi yung basta kadalaang babanat ng infra mo na parang ipagyayabang mo lamang. May naitayo kang mga building diyan, may pagmamalaki kang mga building diyan. Pero ang kababayan mo, walang makuha ng gamot, kulang do sa pag-aalaga pagdating sa health, walang mahal yung mga pagkain natin. Yung barko nga natin, napakamahal ng pamasahe. Hanggang ngayon, di pa nagagawa ng although sinasabi nila, regulated yan kung yan, yung pamasahe diyan sa barko. Kaya lang, kung ikaw ay isang nanunukulat, talagang alam mong may problema diyan, gagawa ka ng paraan para masolusyonan mo yung problema na yan. Alam mo, nabanggit mo yung pagkain. Sa tingin ko, yan ang isa sa pinaka problema ngayon ng ating mga magsasaka sapagkat napakababa ngayon ang kanilang ani kasamang sandi. Hindi lang, partner, bukod sa mababa, mura yung bili ng palay ngayon. Tapos, kung titingnan mo, maliit yung budget nila para doon sa agrikultura, partner. For example, dito sa sa Calapan City, partner, halos na ang sa pagkakaalam ko, yung nakita ko doon sa data na ibinigay ni Vice, ay halos 3.5 something lang yung budget ng ng kasalukuyang administration dito sa ating agrikultura compare dito sa sa infrastructure na ang naka-budget dito ay nasa 200 million. So, hindi balance partner. Ngayon, sasabihin nila maraming nabibigay na programa para doon sa ating mga magsasaka. Hindi. Yung mga dumadating diyan, national yan Kumbaga, sinasakyan na lang siguro. Pupunta sila doon para sabihin na kumbaga, alam mo na, mga photo op, ganoon. Pero sa totoo lang, mga proyekto ng national yan Yung mga tulong na ibinibigay doon sa ating mga magsasaka. Kung talaga bagang mahal mo magsasaka, bakit babudgetin mo sarili mo, babudgetan mo ng ng napakaliit na pondo. Dapat budgetan mo yan, baligtarin mo siguro kaya yung 200 billion ilagay mo sa agrikultura. Yung ilagay mo doon sa infra. Palagay ko matutuwa ang ating mga kababayan dahil mumurang pagkain, gagandang ani ng mga ating mga magsasaka. Oo. I don't know kung papaano yung sistema nila sapagkat kung mapapansin nga, bakit mas maliit yung binabudget ngayon sa hanay ng agrikultura sapagkat ito naman ang talaga ang pinaka-major natin, major hanap buhay natin mga kababayan.
At saka kung titingnan natin, siguro tinitingnan nila sapagkat malaki din naman ang budget ng Department of Agriculture na talagang sila ang namamahala nasa at 100 billion na ngayon ang budget. nagtatalaga ng budget para Oo. doon sa ating mga magsasaka. Ay, ang tanong nga, nasaan ang pondo ngayon ng Department of Isa pa yan. Agriculture? Siguro dapat investigahan din yung Department of Agriculture Bakit hanggang ngayon, palaki ng palaki yung budget nila, pero nakikita natin, nakarely pa rin tayo doon sa sa importation. Mas malaki pa nga, hindi nagbabago eh. Sabi nga ng mga magsasaka, nasaan na ang Oo, liwanag? ngayon, may programa ang gobyerno. Oh. May programa ang gobyerno. Mura yung bigas sa kadiwa. Pero hindi naman pwedeng isusustain yan eh. Dahil yan ay subsidy lang ng gobyerno. Ang kailangan talaga, manggagaling dun mismo sa field, dun sa mga magsasaka. Kailangan siguro dapat palakasin yung ani nila doon sa mga sa mga bukid-bukid, partner. So Yun- paano Oo. yung sistema paano mapalakas ang ani natin mga kababayan? Diyan po yung magsisimula ngayon yung tamang pagpapatupad ng programa ng sektor ng agrikultura. May mga project sila na binibigay katulad ng mga machineries through RCEP. May mga kababayan tayong mga magsasaka dyan, mostly yung mga organization, yung tawag dito, yung mga associations ng farmers. Binibigyan sila ng mga tawag dito, yung mga pang planter, harvester, traktora. Pero hindi ho sapat yan eh. Kung halimbawa sa isang farmer associations, isang traktora kasamang sandi, ilang miyembro ng farmers ang members ng naturang Maghihiraman. association. So ibig sabihin, toka-toka yan. Oo. Kailan pa makatapos yan? Kung kung halimbawa ang isang farmers association ay meron silang 100 miyembro na tig 5 hektarya, 500 hectares. Parang sinasabi Kailan mo, pa natapos yun kung isang traktura din lang na... hindi, at least parang sasabihin nila siguro nila na yan, may programa kami. Pero hindi tama eh. Oh. Isa pa rin kailangan dyan, partner, siguro yung mga technician, dapat pumupunta diyan sa mga bukid-bukid at tinuturuan ng mga tamang proseso. Teknolohiya, mga makabagong teknolohiya. Ito ating mga magsasaka, dapat pumupunta talaga sila sa mga kabukiran. Kasi madami, kailangan pag-aralan nila. Baka mamaya, kaya mahina ang hindi naman applicable yung mga tanim na nilalagay nila doon sa lupa. So, dapat talaga yung full support ng gobyerno na andiyan eh. At saka ilan pa, di ba? Tingnan mo yung nagiging problema ngayon ng mga magsasaka natin dahil dito sa area natin ngayon, sa First District, ay umuulan. Kaya sumadsad naman ang presyo ng pagbaba ng palay dahil yung mga magsasaka natin umaasa lamang sa init ng araw. 'Di ba? Wala silang drying facilities na pwedeng tumulong sa kanila from the government. Meron daw Kung binigay halimbawa ng Department of Agriculture, naging project nila sa lahat ng mga barangay association ng farmers, ay binigyan ng tigi isang dryer yan. 'Di ba? At least hindi babagsak ngayon yung presyo ng palay ng mga farmers kasi mayroong drying facilities na pwedeng sumambot ng kanilang palay kahit umaani ng ng masama ang panahon. Tingnan mo yung mga drying facilities ngayon, pila ngayon yung mga magsasaka natin para magpa-dry ng kanilang palay. Syempre, Tapos babaratin na mamimili ngayon. Sige ka, anong gagawin natin kung halimbawa yung sakahan mo naman ay 2 hektarya lang. Ay isang kasong naman dun sa halimbawa sa isang drying facility, sa isang dryer ay 200 kabans. Ay ang ani ng mga magsasaka ngayon 35 to 60 kabans lang dahil bumagsak nga yung ani. Paano nila ipapadry yan? Isa pa doon, partner. Syempre, magkakaroon din ng palakasan diyan. Kasi usually, ang balita nga, yung mga drying facilities, ang halos ang may hawak niya, mga pribado eh. Sila yung nauuna. Sila yung nakakapag ng mga drying facilities na yan. So, tama, dapat siguro yan yung mga ibigay do sa mga grupo ng ating mga magsasaka. Talaga yung for example, sabi nga natin yung Thailand, yung Vietnam dito nag-training sa atin. At nung sila ay nakapag-training dito, nalaman nila yung tamang pagtatanim, dinala nila doon sa kanilang bansa. Kaya lang parte dito sa kanilang bansa, talagang sinuportahan sila ng kanilang gobyerno. Kung ano yung mga natutunan nila dito na pwedeng i-apply doon, ay naroon yung suporta, financial, pati yung mga patuloy pa nila pag-aaral. Dito sa atin, hindi partner eh. Hindi ganoon ang nangyayari eh. Kumbaga, hindi natin alam, kumbaga nga sadyang sinasadya yun,
yung mga ganung bagay para mag-rely pa rin tayo sa importation. Kasi sa importation ay diyan kumikita ng ng malaki yung mga yung mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno, mga negosyanteng tiwali rin. Diyan kumikita sa importation. Kaya siguro kahit sibuyas, kahit yung mga gulay natin ini-import na eh. Parang ayaw nang paunlarin yung ating agrikultura. Actually, yung problema dito sa atin, simple lang naman eh. Dahil alam mo yung marami ako nakakausap ng mga farmers na may mga namimili ng palay dito from southern part natin na Lalawigan sapagkat hindi umuulan sa south eh. Mainit doon eh. So yung mga ibang mga traders from southern part natin na Lalawigan na may mga malaking gilingan doon, dumadayo sila ng pamimili dito sa atin sapagkat ang sabi nga ay mura daw ang palay dito. So ang nangyayari, from southern part ng mga mamimili, dadayo sa atin para mamili, mas mahal ang bili nila ng palay kumpara sa mga nandito mismo na mga traders natin. Mahal sila ng 50 sentimos, 1 peso. Ang nangyari naman ngayon, pinipetisyon sila ng taga rito ng mga traders na wag mamili dito, na bawal silang mamili. Dahil matatalo sila. Oo. So, bakit? Anong karapatan nyo para harangan yan? Open yung natin, open yung probinsya na, open market yan. Kailangan ng mga magsasaka natin na kumita rin ng maganda. Kung saan sila kumita, ang puhunan lang naman nila laway. Ay, ang problema, pinagbabawal sila, pinagtatabuyan sila ng taga rito. Yun yung sabi ng mga farmers natin. I don't know kung talagang totoo yan. Tsaka pero maaari sigurong totoo sapagkat hindi naman magsasalita yung mga farmers na yan na hindi nila mismo nararanasan, di ba? Isayang kasi, alam mo yung piso na mas mataas yung pamimili ng isang trader. Pag naipon partner, malaki yun. Hindi lang naman libo-libong kilo ang binebenta ng mga yan eh. Di ba? So dapat magiging fair naman itong mga traders natin. Kung hindi nyo kayang sabayan yung mga taga-south, hayaan yung bumili sila dito para yung mga farmers natin na makinabang. Isa yan sa mga nagiging factor kasi bagsak na nga yung ani ng mga farmers natin tapos babaratin pa. Kawawa naman. Kayo naman, pag nagbenta naman kayo ng bigas nyo, napakamahal. Sabihin nyo, ganito ang quality niyan. Galing din lang naman yan sa mga farmers nating binarat nyo eh. Dapat maging fair ho kayo. Maghanap buhay kayo. Kayo nga, umani lang eh. Bumili lang kayo ng palay na mga yan. Yung mga yan, ilang months sila naghintay para bumunga yung palay nila. Nagpagod lahat. Ipinangutang pa yung puhunan, tapos babaratin nyo lang. Hindi pa nakakasigurado partner yan. Katulad yan, minsan dinadaanan pa yan ng mga matitinding pag-ulan, ng bagyo. Sabi nga ng ilang... Minsan naulit pa yan. Sabi nga ng ilang mga kakilala natin, pagdating daw sa magagandang uri ng binhi na pinamimigay ng Department of Agriculture, mas nangunguna pa itong mga malalaki. Yung mga pribado. Siyempre may mga contact yan eh. Kumbaga, hindi rin maiwasan partner na talagang pag dyan sa mga ganyang ayuda na pinamimigay, nauuna siyempre yung mga mga kasapakat. Kung sinong nauulingan. Sinong nauulingan, nauuna. At yung mga kawawang magsasaka na wala naman talagang connection, minsan nauubusan pa yan, minsan natatanggihan pa yan. Tingnan mo yung pagtanong ka sa mga farmers ngayon, ano pong binhi yung yung bagsak yung ani nyo? Yun yung pinamigay ng ito kayo pinamigay ng gobyerno, yung jackpot. Hindi kayo jackpot. Yan partner na nakakapagtaka. Ilang beses. Sa bagay, pag nakikita naman natin talaga ng mga, kung talongin Congressman Arnan Panaligan, yung mga opisyal ng Department of Agriculture. Kasi nga, isa yan doon sa isa sa pangako ni Congressman Arnan Panaligan ay yung pag-amyenda sa rice tarification law. Inaamyenda na ito Pero parang ang tingin niya, mukhang mabagal yung action na ginagawa ng Department of Agriculture. Kasi kahit ako partner, wala akong makitang programa pa para doon sa mga magsasaka. Sasabihin mong solid meron yung sinasabi natin magbibigay sila ng mga pataba, magbibigay ng mga punla, pero yung may mga technician talaga ipapadala diyan, may mga seminar na ibibigay doon sa ating mga magsasaka, titingnan talaga nila kung ano yung mga tuturo talaga yung mga tamang teknolohiya sa mga yan, mukhang wala laging ang nakikita natin yung sagot diyan yung importation hindi pa baba yung importation natin partner, kundi pa pataas tayo yata nangunguna ngayon na pinakamalakas mag-import ng ng bigas. Oo.
tayo yung pinakamalakas mag-import ng bigas. Tayo yung pinakamalakas kumonsumo yata. Kumain ng ng kanin. Kanin. Oo, sabi nga nila, ang Pilipino malalakas talaga kumain. Kaya madaming diabetes. Pero nung araw pa yan eh. Ha? Itong problema, partner, iba na rin siguro yung bigas ngayon kaysa nung araw. Kasi nung araw, hindi pa wala ganun siguro masyadong chemical. medyo organic pa nung araw. Ano? Ngayon naman, walang ani ngayon na hindi binubugbog ng abono, chemicals. Kaya alam mo, pag bumibili ka ng talong sa mga public market, wag mong piliin yung makikintab. Hindi, piliin mo daw yung may may mga tama-tama. May mga butas. Oo. At yun ay wala masyadong chemical. Oo. Pero yung napakakinis na yan, ay babad daw sa chemical yan kasamang sandi. Kaya sa pagkain ho natin, mamili rin ho tayo. Ha? Alam nyo, sa panahon ngayon, bawal magkasakit, lalong-lalo na pagka ang gamot ay mahal at buti kung may gamot, partner. Lalo na baka mamaya kahit pantapal na ay wala na rin. Tsaka 'di ba, ang sabi nila yung anti-rabies na mga ngayon, vaccine, 'di ba? Mukhang yata yung tinuturok sa tao, 'di ba? Mukhang nagkakaubusan din. Basta at saka may bayad na ngayon eh. May bayad, partner. Kailangan pero nung araw libre yan eh. Hindi kaya tapos natuturukan dahil dahil isang bayal, kailangan may kasabay ka pa. May kasabay pa. Paano kung wala kang kasabay? Magpakagat mo na sila sa aso. Paano kung nakagat ka na, wala kang kasabay? Di babayaran mo. Bibili ka. Ayun. Nakaranas ako niyan eh. Kung regional hospital na yan. Kasi 4 times kang turukan ng anti-rabies, di ba? Unang itinuturok yung anti-rabies at saka anti-tetano. Kaya medyo masakit yung anti-tetano eh. Tapos, yung sunod-sunod nun, kailan may kasabay ka, pero magbabayad ka rin. Wala na yata libre ngayon sa gobyerno. Wala na, partner. Kaya nga sabi ko mas maganda siguro dapat na yan. Yung, ang libre na lang ngayon mangurakot. Oo. Ultimo sirens ka, di ba? Nagkaubusan diyan. So, siguro, doon sa mga mga kandidato, yung mga nakapwesto, hindi naman masama yung ilagay mo yung budget sa infrastruktura. Kaya lang dapat hindi na iiwan yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Laging diyan nagkakagulo eh. 'Di ba matatandaan mo nung sa provincial government nung vice governor si Jojo Perez. Diyan din nagkagulo eh sa budget. Dahil ang gusto nung nina vice governor Jojo noon, mas malaki yung budget sa health kasi panahon ng pandemic. Pero ito namang isa, yung governor ang gusto sangguniang lahat sila doon sanggunian ay doon ilagay ang budget sa na malaki sa sa infrastruktura. So parang doon lagi nagkakagulo infra at saka yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga babayan. Sa city ganun din, di ba? Hindi natin alam sa city, hindi yata na-aprobahan yung budget, parang reenactment yata nangyari eh. Kasi nga kailangan may check and balance yan. Hindi yan pwedeng ikaw lang masusunod diyan, at kung nakikita nung isang grupo na hindi ito yung prioridad, may karapatan silang protektahan din. Kasi sila yung botante, sila yung kandidato rin. At binoto rin sila ng ating mga kababayan. Kumbaga, may check and balance yan. Yun ang kagandahan doon eh. Lalong-lalo na po, malapit na yung election, malapit na yung kapanyahan ilang araw na lang, simula na rin yung local campaign. Tuwing umaga, yan na rin ang kakalampag sa inyong umaga, yung mga jingles. Pero magtataka ka naman, partner. Kandidato natin. Partner, magtataka ka naman. Pagka ganitong eleksyon at nangangampanya, ang lagi sinasabi na ng mga yan, yung trabaho, yung sa health, yung talagang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Wala naman binabanggit sa infra, na infra yung uunahin nila. Yung bibigyan ng malaking budget. Papatayo tayo ng ganito. Papatayo tayo ng ganito. Wala namang programang, kung meron man, sasabihin, hospital, hindi yung mga kung ano-ano. Di ba? Ang laging sasabihin naman yan, sila'y makakalikasan. Di ba? Environment. Sasabihin, trabaho. Trabaho. Kalusugan. Pero, pag nakaupo na, nakita mo malaking budget nasa infra.
Oo. Kasi Diba? wala namang budget sa kalusugan eh. Kasi kinukonsumo ng mga kababayan yan eh. Ay yung infra, malaking komisyon dyan. Malaki. Oo. Magkano sabi ng Bagalo? 40% na. 45 pa nga daw. Kaya siguro kita mo yung tulay, kaya gumuho na eh. Kasi ang budget, baka ang nakuha doon ay hindi lang 45%. Oo. Ah. Isipin mo, dump truck lang yung may karga doon. Kahit Oo. sabihin natin, yun, hindi basta-basta may allowance yan eh. Oo. At Oo. saka, napakalaki ng tulay eh. Hindi naman yun ordinaryong tulay lang para bumagsak eh. Siguro ang bakal na nilagay doon. Ay substandard. Ito, nagkabistuhan na. Di ba? Dapat dapat ganyan mga proyekto ay talagang nabibigyan ng pansin at naiimbestigahan. Oo. Hoy, alam mo kasama Sandy marami natutuwa ng mga kababayan natin ngayon dahil kaliwat kanan daw ngayon yung mga patawag ng mga kandidato, may mga tigli-500. Totoo, partner. May mga barangay akong alam na ganyan. Talagang ito is pangkalahatan hindi na natin sinasabi sa isang kandidato. Ay talagang hindi nawawala yan. Nawawala yung pamimigay ng pera. Ang labanan daw ngayon, dahil nagsisimula pa lang naman ng eleksyon, 500 o simento. Iba pa yung pagdating ng eleksyon niyan, yung mga GCash. Kasi ngayon, hindi na nadaan sa coordinator eh. Nakukupitan pa eh. Di kinukuha nila yung mga GCash. Kaya mas marami daw umaattend doon sa sa patawag nung nagbibigay ng 500. Kasi hindi mo naman mabitbit yung semento eh. Kaya nga. At saka makikinabang daw nung sa semento. Ay sabi, barangay. Bakit semento ang pamimigay mo sa barangay? Hindi proyekto. Meron akong alam na ganyan partner. Kaya nilalabas yung mga semento. Yan ay matagal na partner na pangako sa mga kapitan. Hindi kaya old stock yan? Hindi, para mga papers na lang daw ang pinamimigay. Papel ganun? na merong nakalagay doon. Pero yung partner ay nakakapagtaka. Ngayon lang inilalabas yan ay matagal nang ipinangako yan. Kaya siguro ibang kapitan ay nainis na. Ngayon inaamo-amo na naman. Dahil doon sa kung ano naman pinamimigay doon sa mga kapitan, inaamo-amo, may binigyan ng certificate na may makukuha sila. So, ewan ko doon sa mayroon pa ako isang nakausap kahapon. Yung napansin nyo ba yung isang kapitan na napatulpo yata dahil walang budget pa na ipamamahagi doon sa mga affected ng oil spill? Particular dyan sa bayan ng Nauhan, may nakausap ako kapon doon kung totoo dahil hindi ko pa napanood talaga yung anniversary ng oil spill sa araw. Dahil yung sinasabi niya na napatulpo yata yung kapitan dahil hinahanap ng mga miyembro na affected ng oil spill. Kaya sabi doon ng kapitan, lahat naman hong papel ko, ginawa ko para doon sa mabigyan ng ayuda itong mga affected ho ng oil spill. Wala naman ho sa akin yung pondo nasa taas ngayon parang napilitan yata, parang ibababa daw yung budget kung hindi pa mag-eleksyon at hindi pa natulpo. Ewan ko kung yan ay may katotohanan. O baka naman naninira ka lamang. Hindi naman ako naninira dahil yan ay isang kwento nung isang taga roon mismo sa lugar na yon. Na ang sabi nga niya ay napatulpo daw ang kanilang kapitan. Sabi ko, i-release yan, mag-eleksyon na Ngayon maglalabasan walang lang ng budget. Doon sa nasaan na ang ayuda ng ESF. Meron akong kakilalang ganyan partner na nakaupo ngayon sa sa mataas na posisyon na pagka yan eleksyon mangangako yan magaling mambula magaling manalita pagka nakaupo na kakalimutan na. Dead man na. Pero pagka yung malapit na ulit eleksyon, saka naman i-release niya yung mga pinangako niya. Ganon? Oo. Kumbaga, parang mga batang bibigyan mula ng lollipop yung mga yan. Mamaya wala nang tampo ng mga yan. Tahimik na ulit. Tahimik na ulit yung mga yan. Parang ganun Ganun ang nangyayari. Oy, binabati natin pala ng magandang umaga si Mayor Ina Aligre ng si Mayor Cruz. Ng bayan ng Pola. Si Congressman Arnan Panaligan nga pala nung isang araw ay nagpapasalamat tayo dahil doon sa isang proyekto niya diyan sa Calapan Central School, yung naging project niya building Yun alam mo napakaganda kasi itong Central School nito maliit lang ito kumpara doon sa ibang mga elementary school. Ngayon diyan ba yun yung sa tabi ng plaza? Tabi ng plaza ngayon meron na silang malaking building na
paaralan at yan ay proyekto ni Congressman Arnan Panaligan. At saka doon sa sa community CBHS. Yun parte Sa sinasabi community natin vocational high school, parang nagpatayo din doon may isang project din si Kong doon school na para doon sa K-12 building. Ayun yung mga infra na talagang napapakinabangan, partner. Napapakinabang. Kita mo na yung ibang infrastruktura diyan na pinapatayo, mga building, may mga kulay, may mga pero mamaya papakita mo, pagyayabang mo. Magkano naman ang ginastos mo diyan? Sa mga hindi ka doon kay Congressman Arnan Panaligan. Meron pa mga landscape na design, may mga mahal yun At, lulumutin lang at saka di ba? May mga proyekto na ewan ko kung yung hindi pa nagagamit, gasgasin. Diba, meron tayong kupas na yung pintura, hindi pa nagagamit yung building. Meron tayong tinayong sabi ni Caribor diyan, white elephant. Di ba? Yung provincial government nung kailan ba? Unang upo yata ng ating gobernador. Nagpatayo siya ng Capitol South. Capital of the South. Capital of the South. Ano kaya nangyari na doon? Nagagamit kaya? Capital of the South pa rin. Capital of the South pa rin. Ito kay Congressman Arnan Panaligan, yung mga infra niya, tikita mo, community hospital. Yung mga school. Talagang yan ay pangangailangan ng ating mga Paano kababayan. pala yung sistema ng Capital of the South? Yun na nga ano nangyari doon? Paano yung mga empleyado? Dinadala doon? Tapos ibabalik ulit sa main capital? O sadyang may nakastay doon sa South to serve the people doon sa area. Baka kasi ginawa malimit nakikita ko merong isang bus ng pag-aari ng Kapitolyo na laging puno na. Baka ginagawa na lang yung shuttle na pasyalan. Shuttle kung transport back and forth mo, napakalaki ng gastos noon Tsaka syempre pupunta doon yung mga kagalang-galang nating mga mambabatas. Doon ewan ko kung nakapag-session na doon. Baka. Pero may mga building kasi diyan na nakikita ko, pansinin mo. Yung mga bagong gawang building diyan, kupas na, hindi pa nagagamit. Yun ang sinasabi natin, partner, na hindi kaya parang kulay isang din yan? pag-aaksaya ng pera ng taong bayan na although sasabihin mo, may pinatayo kong ganito, yan ba'y napapakinabangan ng ating mga kababayan? Mas maganda siguro kung ginamit mo yan doon sa health, yung pangangailangan natin sa provincial hospital. Yung gamot, yung di ba dapat kasamang Sandy na mas maganda na pag nagpapatayo ka ng isang infrastructure, dapat after na matapos, magagamit agad dapat ng ating mga kababayan? Talagang dapat o meron mang trabaho na mabibigay agad yan sa ating mga kababayan? Ang problema, hindi. Sabi nga ni Caribor, mga white elephant. Kasi partner, dapat pagka meron kang mga infrastruktura, unang-unang isipin mo diyan, ano bang kapakinabangan nito sa aking mga kababayan? Ito ba pangangailangan nila? O pangangailangan ko lamang? Di ba? Kasi hindi naman nalingid sa atin na talagang pagdating sa infrastruktura ay madaming katanungan diyan. Oy, wala na tayong oras. Wala na, Okay, at medyo maganda-ganda yung linggo. Happy Sunday po sa lahat ng ating mga babayan. Partner. Happy trip Oo. Yung pasalubong namin, niebe. Okay. Sige. Oy, maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay hanggang sa susunod na araw ng aming palatuntunang Balita Talakayan. Tumlago po. At syempre, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Sandy Soriano po, inyong nakasama.